Hello mga ka-FH moms, and sa mga momshi dyan na gustong mas maintindihan pa kung ano yung CRM tool, baka kasi tanungin ng employer ninyo, or baka kasi mag-apply kayo and then matanong ng employer. So, mas maganda na maintindihan ninyo, kahit na wala kayong experience, basta maintindihan ninyo yung flow or yung process kung ano yung CRM tool. So, last week kasi naghanap kasi ako ng CRM tool na maganda. So, since nakahanap na ako, isi-share ko na rin, gagawa na rin ako ng video para sa mga mamshi na nalilito kung ano yung CRM. So, yung CRM, nakalagay dito, system helps company to stay connected to customers, streamline processes, improvements. So, magbibigay ako ng example. So, di ba may nakita kayo ng mga example number 1. So, di ba meron na kayong nakita ng mga website na merong mga pop-up forms? Ganun. Tapos, i-enter mo yung email, ganun. Email, name, ganyan. So, sineset up to sa CRM. So, merong feature ang CRM nito. So, ang purpose nito is to get leads or prospect clients through their, yung binibigay nila na information na email, name. So, yun. Yung form na yan, siniset up yan sa CRM. So, merong feature dyan sa CRM para makuha nila or ma-store niya ang details dun sa contact list ng CRM. So, CRM, meron siyang contact list. Okay. So, yun. So, every time sa website, every time may mag-enter ng kanilang email, name, masustore yan dito. So, gagamitin yan ng CRM tool. Okay. So, once meron na silang ang CRM, yung CRM ninyo, once meron ng mga details yan, meron na kayong contact list, or shall we say, phone book. Or, diba sa phone book, meron yung mga numbers. So, yun. So, once ang CRM ninyo, lagay natin at CRM. For example, ito, CRM to. Tapos, inside CRM, meron siyang contact list. So, paano makuha ang contact list sa CRM gamit ang forms? So, itong form, again, ginagawa to sa contact list as a CRM feature. So, merong feature dyan sa CRM na makakagawa ka ng form. And then, para malagay mo sa website ang yung form, merong option doon na kukunin mo yung embedded code, yung code. Yung code, ilalagay mo sa website mo para mag-pop up yung form. Ganyan. Okay? So, yun yung isang feature ng CRM. Example number 1. So, meron tayong example number 2 sa bibigay ko lang yung mga importanteng feature ng CRM. So, ito yung isang example. Number 2 is email campaigns. Okay? Meron yang ilagay ko dito. Wait. Contact forms. So, email campaigns. Second is email campaigns. So, sa email campaigns naman, di ba meron tayong ma-receive na email every now and then? For once nag-sign up ka dito, makaka-receive ka ng emails, di ba? So, minsan automatic pag nag-sign up ka, makaka-receive ka ng emails, tapos email. Tapos, in the next day, makaka-receive ka na naman. So, ayun. For example, merong email 1, ngayon na day, email 2 na naman. So, etong mga email na natatanggap mo, siniset up din yan sa CRM. Okay. So, sineset up din yan sa CRM. Sa CRM tool.
So, sa CRM tool, meron yang email workflow, yung tinatawag nila, or email automation. So, email workflow or email automation, kasi dun mo isi-set up yung mga emails na isi-send mo sa employer mo. For example, may nag-sign up dito. So, sa email workflow mo, or sa pag-set up mo ng email, meron siyang option dyan na, for my first email, for email, subscription email 1. So, itong subscription email 1, may option si CRM na isi-set up mo. So, isi-set up mo yung welcome. Welcome to ganyan. So, company, thank you for subscribing, ganyan. So, ito yung day 1. Just for example, day 1. So, masiset up mo yan. Day 1, ito yung isi-send. Sa CRM, yung sa mga CRM na magagandang CRM, na babasa nila kung yung email na sinend nila is na-open ba, or na-click ba, or in-ignore lang. So, sa mga nag-open, so for example, itong setup na to, or imong for example, ito yung workflow number 1. So, ayan. So, ito yung workflow number 1 mo na sinet up or in-arrange. Okay. So, workflow number 1 mo, ganito yung pagka-set up. Pag may mag-sign up, itong subscription email ang isi-send sa kanila. So, ito yung subscription email, ito yung ma-receive nila. Makaka-receive sila ng subscription email. So, meron siyang if, ganyan. So, if ang sinendan ninyo is nag-open, kung nag-open siya, open, or open na lang, or kanang exit, or in-ignore. Depende kasi yan sa mostly open, click, and exit. So, sabihin na lang natin open and exit lang ang ilagay mo. Depende yan sa CRM. Kung meron silang if open, if meron silang set up sa tatlo, meron silang option sa tatlo, if open, or if exit, or if click, ganyan. So, if open, maglalagay ka ng if open, if na-open nila, magsisend again ng next email. So, ito yung email. So, for example, meron kang promo email, ganun. Promo email. So, yung promo email mo, sinet up mo sa mga nag-open. So, ang makaka-receive lang nitong promo email sa mga nag-open, 'di ba? Kasi if nag-open, so itong promo email hindi makaka-receive yung hindi nag-open ng email. So, ayun. So, para naman sa hindi nag-open or nag-exit, ganyan, meron din silang sa sariling email na isi-send. For example, follow-up email. So, ganun. Ganun lang yung CRM. Ayun, para ma-maintain ng company ang communication nila sa mga prospect clients, or prospect clients nila, or sa mga current nila na mga partner. So, ganun. May daily emails. So, ganun yung CRM. So, again, so, ito, example number 1 is ito. So, sa CRM, yan na tool na sa setup. And, what else? So, next is, ano pa ba? Example, okay. So, itong una,
Dito to. Tapos ito, ano pala to? Change na lang natin to para hindi kayo malito. Email workflows. Email workflow. Workflow. Yan. Set up email workflow. Set up email workflow. Ayan. Ayan. So, ito yung email workflow na pwede ninyong i-set up sa CRM. Okay? So, meron ding email campaign. So, sa email campaign, magsiset up ka rin ng email. So, magsiset up ka ng email, for example, for parang, na siya, outside na siya sa so, yung email campaign, for example, meron kayong isi-send na promo for this month. So, magsiset up ka niyan ng email campaign. So, wait lang. So, yung pag-set up ng email campaign, para lang siyang magsisend ka ng email sa isang tao or sa maraming tao. So, ayun, mag-set up ka lang ng subject mo, subject ng email. Okay, so subject ng email, content, ganun, lagay ka ng image. Okay, para siyang landing page. Parang email talaga na promotional emails, ganun. Tapos itong campaign, parang email or campaign, yun na yun, parang same lang ang tawag. I'm not sure pero yun yung pagkakaintindi ko. Hindi naman ako expert dito sa CRM. So, yung campaign, set up campaign, email campaign. So, yun, email or campaign, same lang yan. So, sabihin ng employer, set up a campaign email, ganun. So, email campaign, basta. So, for example, nag-set up kayo ng email campaign. Ang pag-set up ng email campaign, ayun, merong feature dyan sa CRM ninyo na create ka ng email, subject ng email mo, content, lagay ka ng image, ganun. And then, itong campaign na to, isisend mo yan sa contact list mo. Sa mga contact list, always isisend mo talaga sa contact list. Kasi saan mo naman isisend, diba? Siyempre, sa contact list. Okay, isisend mo yan sa contact list. So, yan yung email campaign mo. And, depende, yung sa email campaign mo, minsan, nagsisend tayo ng email campaign sa lahat ng mga nasa contact list. So, what if meron kang specific na contact list or contact group na, for example, this email is for our business partners. So, sa contact list, meron yung tags na tinatawag nila kung saan yung contact list, yung for example, company number 1. Merong yung option na itong company number 1, lalagyan ko siya ng tag. Parang palatandaan or tag kung saan matatawag mo yung mga may tags na partner. So, example, itong company number 1, lagyan ko ng tags ng partner. For example, partner na tag. So, company number, sa lahat ng companies, yung mga business partners mo, lagyan mo ng partner na tag. Yung paglagay, simple lang, mag-add ka lang, tapos i-type mo lang yung partner na word. Ganon. Parang keyword. Parang, yun, tags. So, basta. So, lahat ng company list, hindi lahat isi-select mo lang kung kung sino yung mga partners mo sa list na yan. So, lagyan mo ng tags na partners. So, kung sino naman yung mga prospect na
partners mo, lagay mo, for example, prospect, 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 prospect. Kasi hindi naman pwede ang contact na to, ang contact list or ang pangalan na to or ang company nito, lagyan mo ng tag na prospect. Hindi siya proper kasi proper tagging. Dapat alam mo yung proper tagging ng contact list mo. Kasi, importante yan kasi pag mag-send tayo ng email, campaign emails, meron siyang option sa CRM na, so, itong email na to, isasend ko lang siya sa partners na mga, contact list. Yung contact list na may partners na tag. Partners, ewan ko kung naintindihan nyo. Basta yun na yun. Parang i-filter mo sa contact list mo or sa phone book mo, i-filter mo lang yung may mga partners na tag. Ayun, so yun lang. So, ayun na. Yun na yung purpose. Ayun na yung ng email campaign. Sana maintindihan nyo kahit na drawing lang. So, ayun. So, ayun, yung email campaign. So, yung email campaign, pwede mong isend sa specific na tags or meron ding mga advanced na mga CRM na marami yung criteria. Makakaset ka ng maraming criteria kung saan mo isesend ang email na to. So, for example, first criteria, dapat may tag na partners. Tapos, second criteria, dapat babae. For example lang ha. For example, dapat ang gender, babae. Gender. Dapat ang gender, babae. So, kung may gender, kung may gender ka na criteria, dapat sa contact list mo, meron yang name. Makakaset kasi kayo sa contact list. Meron siyang, makakaset ka ng, dapat merong name na field, merong tag na field, merong gender na field. For example lang, merong location na field. Location. Yan. Kaya na bahala. So, dapat merong mga ganyan field. Ganun. So yun. Mas easier to send an email campaign kung marami ka rin criteria na dapat, dun lang siya dapat i-send. So, for example, third na, dapat nasa Manila lang ang location, ganon, Manila, location, ganyan. So, ayun yung email campaigns. So, lahat ng to, paglalagay ng fields, pag set up ng tagging, ganito, yan yung makikita mo sa CRM na tools. So, ayun, para mas maintindihan nyo lang. Kasi, mahirap intindihin kasi pag newbie ka pa. So, I hope naintindihan nyo kahit na ganito yung ko. Kasi, parang lang, random, lang, mga videos ko pa. Every time meron akong ginagawa or meron akong, kung feeling ko makakatulong ito para sa iba, then gagawa ko ng video and isasend ko lang. So, no more edits, ganyan. Kasi pag nag-edit pa tayo, mas lalong tatagal. And hindi na ako makakashare sa iba kasi meron din tayong trabaho. So, ayun, dapat sana naintindihan nyo to. So, ayun. Don't forget to like if you find this helpful and of course, subscribe. Thank you.